shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto and Daya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz, the only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, Plaza del Carmen redevelopment, Golden Mosque area redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop redevelopment. Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas. The Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DTCAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos redevelopment, LRT2 stations beautification. Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico,
Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Arts Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade, Muelle del... Councilor Attorney J.B. Hison is recognized. Maraming salamat po. Nais ko lang pong simulan sa punto po na naiintindihan ko po yung Konting binabanggit katahimikan po lang po, kanina mga kasama. Ay, sorry. Pasensya po. Konting katahimikan lang po, mga kasama. Okay. Naintindihan ko po yung punto po kanina po ni Consejal Rod Lacsamana. Naintindihan kasi po ito pong structure na to, it will outlive the political careers po ng mga current na barangay officials na nandun sa lugar. Marahil po na baka ngayon po matahimik po ang political climate, nagkakaintindihan po sila. Pero hindi po natin masabi within the lifespan of this building, baka mamaya po may maupo na barangay chairman na ipagdadamot po yung structure. Kawawa naman po yung mga kapit-barangay po nila na pagdating po ng panahon, napalitan na yung barangay chairman o kaya nagretiro na or na-graduate na, biglang madamot yung pumalit. Naintindihan ko po na baka po pumasok po yung possibility na hindi po magamit ng ibang barangay. Sa totoo lang po, ito pong possibility na to ay na-foresee na rin po ng aming Congressman Erwin Cheng kasi po, itong structure na to ay magiging pang-apat na po na community center na ipinatayo po ng aming Congressman Erwin Cheng. At doon po sa naunang tatlo, hindi po nag-groundbreaking hanggat wala pong MOA ang mga barangay sa paligid with regards to how the community center will be shared. And I believe, and I'm pretty sure, that the same principle will be applied in this case. Hindi po tayo mag-groundbreaking dito, hindi po pumapayag ang aming congressman na magkaroon po ng groundbreaking hanggat wala pong MOA ang mga kapit-barangay po pagdating po sa hiraman. Naintindihan po ng aming congressman na ito pong Ortega Sports Complex ay doon po talaga sa barangay kung saan po siya itatayo. Ngunit, dapat din po, meron din pong mga measures kung saan mapayagan din po itong mahiram from time to time ng mga kapit-barangay. At yung mga prinsipyo na yun ay nakapaloob po parati sa MOA. So ako naman po, nais ko pong pasalamatan si Consejal Rod Lacsamana dahil po yung experience po niya doon sa District 2 na nangyari, ayaw po nila maulit sa nangyari po sa District 5. At wag naman po kayo mag-alala, hindi po yan mangyayari dahil na-foresee na rin po yan ni Congressman Erwin Cheng. Marahil po nabanggit po sa kanya ng ibang mga kongresista na mas maganda, ganito po yung gawin natin. At hindi po mangyayari yung situation na maipapagdamot po ang community center at susiguraduhin po namin na ang community center na ito ay ma-enjoy po ng mas nakakaraming mga batang Maynila. So sana po suportahan po ng aking mga kasama dito sa Taguig City Council ang resolution na ito dahil magiging malaking tulong po ito dahil pag nagawa po itong proyekto na to, napaganda po yung Ortega Court na pinagawa po natin ni Consejal Robert Ortega, mababawasan na po yung traffic sa lugar dahil yung court naka-elevate na po, mas luluwag po, mas magiging safe. Kasi po, aayusin na rin po yung mga kuryente sa lugar, yung mga bata po, hindi na po nagtatakbuhan sa kalsada. So, marami po talagang mga batang Maynila sa anak bayan, sa mataas na lupa, ang magbe-benefit po pag na-improve po ang Ortega Sports Complex. Yun lang po, maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Attorney J.B. Hison. Councilor Boyisip. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ako po ay tumatayo hindi dahil sa anumang patungkol sa legalidad or sa anumang mga batas patungkol po sa USAPRAC. Ako po ay tumatayo sa ngalan po ng mga residente dito sa Zona 80 na kung saan sila mismong direktang makikinabang po sa proyektong gagawin ng ating butihing Congressman Erwin Cheng. Kaya nakikiusap po ako sa mga kasamahan kong konsehal na bigyan po ng pagkakataon maipasa ang resolusyon na ito nang sa gayon ay makapagsimula na po agad sa lalo't madaling panahon mapatayo dahil alam ko po yung budget ng congressman na nakaukol para dito sa proyektong ito ay hinanda na po ng ating butihing Congressman Erwin Cheng. Hinihiling na lang po na maaprobahan ng konsehong ito at naniniwala naman ako na ito naman po ay humingi rin ng pahintulot sa ating mahal na mayor at meron na rin pong pagpayag sa pagpapatayo ng gusaling ito na magiging community center para sa Zona 80. At ito ay malinaw na gagamitin hindi lamang po ng isang barangay, kundi buong Zona 80 na may nilalaman po ng halos 14 o 10 o hanggang 14 na barangay.
Kaya naniniwala po ako na napakaganda ng layunin na pagpapatayo ng community center na ito. Kaya alam ko po hindi rin magiging mahirap sa mga kasama kong konsehal na sumuporta at umayon po sa pag-aproba ng resolusyon na ito. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Boyisip. Councilor Bobby Espiritu. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Nais ko rin lang pong hingin ang suporta ng mga kasamahan ko sa 12 City Council sa resolusyong ito. Tulad po ng nasabi ng aking mga kasamahan, hindi lang po Barangay 737 ang makikinabang dito, buong Zona 80 po makikinabang sa programang ito. Ito po ay isa sa napakaraming proyekto ng ating Congressman Irwin Cheng. Bukod sa community center na to, makakatulong pa po to na ma-ease ang traffic sa lugar dahil elevated na po ang ating basketball court at magkakaroon na rin po ng burulan sa taas, kaya yung mga taga-Zona 80 po ay hindi na magbuburol sa kalye. Yun lamang po, maraming salamat po. Thank you. Councilor Awisia. Maraming salamat, Your Honor. Ako po'y sumusuporta ng 100% sa programang ito. At gusto ko rin din pong ipaalala na, kasi po yung nangyayari sa distrito na yan, ay nangyayari na rin po sa amin. Magaganda po yung mga proyekto na nagagawa rin po ng aming ng congressman ninyo. Ganon din naman sa amin. Magaganda at malalaki ang mga proyekto. Pero, ayusin lang po ng mabuti yung pag-uusap ng kada barangay sapagkat kami po ay nagkaroon na ng ganyang problema sa distrito namin. Kung alam din po ng mga kasamahan kong konsyal, yung barangay 199 at barangay 200. May isang malaking programang pinagawa rin po ang aming buting congressman na Roland Valeriano. At nung una po ay medyo nagkaroon din ng konting diskusyon at medyo konting pagtatalo sa boundary ng kanila. Pero bagamat ganun ang nangyari, nasolusyonan pa rin po. At kaya po ako, sumusuporta, maganda po ito. Dahil kagaganda po ng ating lugar to. At ang amin lang po, sana po ay mapag-usapan ng tama yung party-partiyan po ng kada barangay. Yun lamang po at maraming salamat. Magandang hapon po. Maraming salamat, Councilor Awisia. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, Honorable Biloso would like to be recognized. Councilor Lou Biloso is recognized. Thank you, Your Honor. Ako po ay sumusuporta sa resolution na ito. However po, mayroon lang po akong gustong itanong in aid of legislation po. Baka lumalagpas tayo. Hindi ko po matandaan kung meron tayong ordinansa dito sa konseho na nagtatalaga na hindi tayo magpapangalan ng mga proyekto ng mga politiko. Baka lumagpas tayo. Natatandaan ko po kasi nung araw na si dating Mayor Isko Moreno ay nang siya ay vice alcalde pa, ay pinatanggal niya mga pangalan ng mga congressman na mga proyekto nila sa eskwelahan. Baka ito ay maging, itong gagawin natin na resolution ay, alam ko po na ever since ay naging Ortega basketball court na ito at ngayon ay lalakihan at pagaganda. Kaya lang baka makpas tayo na may pinapangalan natin sa isang politiko. Yun po. Councilor Chare Ortega. Bilang kasagutan lang po sa sinasabi po ng ating konsehal mula sa ika-6 na distrito, ito pong Ortega Court, dati po ang pangalan nito ay Barangay 737 Basketball Court. Subalit, simula nung ipinatayo po ito ni Konsehal Robert Ortega, lilinawin ko lang, ang pondo po na ginamit dito, hindi po pondo ng Maynila, kundi siya po nag-outsource ng pondo para sa pagpapatayo ng basketball court na ito. At tao po mismo ang nagpangalan dito na Ortega Court. Ngayon po, pag winaze nyo po at saka ginoogle map nyo po, ang lumalabas po sa Google Map
Robert Ortega Covered Court. So kung babaguhin niyo po yung pangalan na Ortega Court, magkakaroon po tayo ng problema sa zoning, sa doon sa lugar mismo kasi kilala na po siya. Pag sinabi pong Ortega Court, yun na po siya. Kumbaga, nire-recognize na po siya ng mga apps natin and lahat po. And pati po yung mapa na galing sa city legal natin, nakalagay na rin po doon sa mapa, Ortega Court na po siya. Kaya hindi na rin po siya pinalitan ni Congressman Erwin Cheng at ginawa na rin po siyang Ortega Community Center. Yun na po. Yun lamang po ang aking agam-agam at baka tayo lumakpas. Hindi ko po alam kung po pwede po yun. Your Honor. Majority Floor Leader. Your Honor, meron lang po akong dalawang gustong ipunto ngayong hapon. Unang-una po, gusto po natin magpaalala sa mga kasamahan natin na the proper way or the proper procedure sa parliamentary procedure, let us all be reminded na during the time of period of discussion and debate, especially during the time of interpellation, all of us, the councilors, should avoid facing each other during the interpellation. We should always address and face the presiding officer so as to avoid yung any confrontation. Ibig sabihin po, kapag may nagtatanong po, iwasan po nating harapin o harapin yung ating kasamahang konsyal, but instead, the question should always be addressed to the presiding officer, and then the interpellation should also be addressed to the presiding officer whenever we answer the query. Secondly, tanong ko lang po, Ginoong Tagapangulo, dito po sa likod nag-uusap. Since ang ating tinatalakay ang pagpo-put up ng Ortega Community Center, with all due respect po sa ating ginang na Tagapangulo, ito ho ba'y sasaklaw dun sa may conflict of interest dahil ang makikinabang sa panukala ay kabiyak ng ating Tagapangulo, Your Honor. With all due respect, just for clarification, Your Honor, dapat yung mga ganitong tanong po ay nanggagaling sa ating kasamahan sa ika-6 na distrito na si Consial Caloy Castañeda na laging sinususog ang tamang proseso. Pero matanong ko na rin po, just for the record, Your Honor. Maraming salamat, Majority Floor Leader. Ginoong Tagapangulo. Councilor Boisip. Naniniwala po ako na hindi lamang po si Consial Chari Ortega ang principal author po nito. Alam ko po kaming mga konsyal ng ika-5 distrito, kagaya po ni Consial Monyo Pangco, Bobby Espiritu, Consial JB Hison at ang inyo pong lingkod, Consial Boy Isip, ay co-principal author. So tingin ko naman po, maaring siya lang po yung nandun sa una, pero alam ko naman po with equal importance at pare-parehas lamang po yun. Hindi lamang po nga lang pwedeng pagsabay-sabayin at wala akong makita na sabay-sabay. Tsaka ang purpose po talaga ng pagpapatayo nito ay hindi naman ho basta pagpapaganda lang, kung hindi para ho sa mga mamamayan ng Zona 80 na siyang direktang makikinabang po, Your Honor. Yun lamang po. Thank you. Councilor Chari Ortega. Liliwanagin ko lang rin po. Ang makikinabang po nito, marami pong taong makikinabang nito. Katulad na rin po yung mga barangay na malapit po rito at lalo na po yung nasasakupan ng barangay 737. Lahat po ng suggestion ninyo ngayon ay noted po at aayusin po natin para hindi po tayo magkaroon ng problema. Yun lang po. Thank you. Majority Floor Leader. Councilor Bobby Lim. Maraming salamat, Your Honor. Your Honor, may kunting katanungan lang po ako, no? Gusto ko lang po malaman, kasi sinabi kanina is 220 square meter yung lugar na pagtatayuan ng Coliseum or sports complex. Ano hong sukat ng lupa para malaman natin ito ba'y eksakto para sa isang basketball court or half court lang po? Councilor Chari Ortega.
Okay. 1 minute recess. May papakita po akong mapa. 1 minute recess declared by the chair. Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle del Banco Nacional. Hub 3, Santa Cruz, the only standalone hub among the 8. It is known as the flower capital of the metro for Dangwa, as well as the trade center for medical equipment. DTCAM and BioDev's projects include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists, such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacanang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, Plaza del Carmen redevelopment, Golden Mosque area redevelopment, Quiapo Ilalim Souvenir Shop redevelopment, Hub 5, Sampaloc and Santa Mesa, hosts several colleges and universities, including the University of Santo Tomas. The Dambanang Apolinario Mabini, which is considered as a national shrine, is located in Santa Mesa in District 6. DTCAM and BioDev propose to include Mabini Bridge Enhancement, U-Belt Streetscape Enhancement, Plaza Bustillos redevelopment, LRT2 stations beautification. Hub 6, Intramuros and Port Area. The major attractions in Intramuros Port Area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila,
Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Arts Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade, Muelle del Rio redevelopment, Hub 7, Ermita Paco Malate. The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Khalsa Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Arroceros Urban Forest Park redevelopment, Floor Leader. Your Honor, Honorable Bobby Lim would like to continue his interpellation. Honorable Bobby Lim is recognized. Yeah, maraming salamat po, no, Your Honor. Your Honor, gusto ko lang malaman, no, ilalagay ho natin sa Barangay 737, okay lang. Gusto ko lang ho malaman, ang Barangay 737 po ba capable na magkaroon ng first aid team or peace and order team? Kasi normally, pag basketball, madalas ang away. So, capable ba sila na mag-control ng away? Isa. Pangalawa, after the pandemic, sunod-sunod na nababalitaan yung mga naglalaro ng basketball, bata hanggang matanda, mga senior citizen na mahilig maglaro ng basketball, marami hong namamatay sa basketball court. Katulad last week lang, meron naglalaro ng basketball sa Tanway Gym. Collapse, dinala sa hospital, pinatawag na ni San Pedro. So ngayon, ang Barangay 737, lalagyan ho natin ng basketball court. Kaya ba ng Barangay 737 na humawak ng basketball court na kayang lagyan ng first aid or medic na magkokontrol, hahawak kapag may nangyari, may nag-collapse, may nabalian ng buto, kaya ho ba nila? May nakahanda ho ba silang ambulansya na dadalhin sa hospital yung injury? Councilor Ortega. Bago ko po sagutin yung tanong ni Konsehal Bobby Lim, I'd like to make a manifestation that I am withdrawing my name as one of principal authors of this resolution. Mr. Secretary, please take note of the manifestation of the councilor from the 5th District. Tutuloy niyo po ba, Konsehala, ang inyong Councilor JB Hison? Opo, with the withdrawal po of Consel Chari Ortega's name as one of the principal authors po of the resolution, I would be the one answering po the query of Councilor Bobby Lim. With regards po sa capability po ng barangay po into catering po for the possible injuries po ng mga residente,
2001 pa po may basketball court po doon po sa barangay na yon. At since 2001 naman po ay na-properly address naman po yung mga posibleng injury po ng mga maglalaro. Parati po may naglalaro dyan. And as a consequence naman po ng paglalaro ng basketball, from time to time nagkakaroon po ng injury. And it was always sufficiently addressed considering po na may sarili pong rescue vehicle po yung barangay na yon at yung mga katabing barangay po, yung barangay po ni Chairman Benveca, barangay po ni Chairman Bibitan, barangay po ni Chairman Mariano, barangay po ngayon ni Chairman Cachapero. May mga kanya-kanya pong service vehicles at parati naman po naahatid sa ospital ng Maynila po yung mga nai-injury po doon. So when it comes to the capability po of those who will manage the intended sports complex po to address the injuries po of the players there, I believe so po that they are fully capable. Nonetheless po, in order to fully address po yung sa question po, I believe at this juncture po, it is premature to tackle those issues po considering that we are not even talking about the plans here. Kasi po, this is the first stage po of establishing the community center, which is we need the authority po muna. Nandun pa lang po tayo. Maybe those questions po will be proper once we have the plans with us po. Because right now, what we all have are our intentions. There is intended to be basketball court there. So hanggat wala pa pong plano po in front of us, yung intention pa lang or we're just asking for permission, hindi pa nga po final. So maybe we are asking or we are tackling questions which might not be relevant in the future po once na itayo na po yung structure. Baka mamaya po walang itayong court, gawin po siyang community center lahat, gawing mga playground na lang po. So I believe those questions are premature at this juncture po. Thank you, Councilor Your JB. Honor. May punto ka rin naman po doon. Councilor Bobby Lim. Yes, maraming salamat po. Una, palinawin ko lang, hindi ko kinokontra. Pangalawa, kaya ko sinasabi mga to, dahil kung sinabi mong 2001 pa nagsimula ang basketball court, noon wala ho kayo nababalitaan na nagko-collapse, namamatay sa basketball court. Meron man, nababalian, napipilayan. Kaso, after this pandemic, before pandemic, yung pinakasikat na basketball, si Bong Tan, namatay sa court. After Bong Tan, nagkaroon tayo ng pandemic. After pandemic, sunod-sunod na yung namamatay sa court. So point ko is, gagawin yung cover court yan, kailangan beforehand, nakaprepared na tayo sa may mangyayari at ihanda na natin kung gagawa ka ng court, may budget na kung ano ilalagay. Pangalawa, kung hahawakan ng Barangay 737, siguro naman, ang gagawin ng Barangay 737 is magbabudget na sila para dun sa basketball court na gagawin nilang, hahawakan nila na safety ho din ng mga naglalaro. Kasi lahat ng tao mahilig mag-basketball. Ako, nanggaling ako sa basketball. Okay. Kapag naglaro, matagal kang huminto, pagbalik mo, akala mo kaya pa ng katawan mo. Hindi mo alam na tumatanda ka na. Katulad na, nung naglalaro ako, I'm 20-something, naglaro ako, huminto ako, bumalik ako, 50-something na naglaro ulit ng basketball. Akala ko, bata pa ako. Isip na lang pala, bata katawan, hindi na eh. So, point ko lang dito, total, gusto niyong maglagay ng cover court, gusto niyong magkaroon ng resolution na may cover court, hindi ho problema. Pero in the meantime, bago ho natin gawin basketball court, i-prepared na natin lahat ng kailangan. Kasi sasabihin mo, yung mga ibang basketball court, naipasa na yan eh. Hindi siya nakapag-prepared eh. This is the time na magkakaroon ng cover court na after ng pandemic, bakit di na lang gawin natin na regular na talagang kasama na sa pagtatayo ng isang court na may mga medic, ambulansya na nakahanda anytime na may injury or mayroong inatake, madala sa hospital o doon pa lang masagip natin. Tama, gusto natin ng sports. Pero hindi naman sports na agaw buhay or magbabawas ng buhay sa mundo. Nag-i-sports tayo para lumakas sa katawan, hindi ho para mamatay. Kaya yun lang ho, tinatanong ko, yun lang gusto ko mangyari. Gusto nyo magkaroon ng cover court? No problem. I-prepare na mabuti yung cover court. Lahat ihanda na. Lagyan na ng budget. Congressman na magbabudget doon sa building.
Pero sino mag-handle nun? Kasi pag pinaupa ng barangay, income ng barangay. Hindi naman pwedeng income lang ng barangay, hindi sila gagastos. Paano kung may namatay? Paano kung may suntukan? Paano kung may nagbarilan? Take note, nangyayari yung nagkakabunutan ng baril sa loob ng cover court. Normal na sa Pilipinas yon. Marami na ako nabalitaan, tutukan ng baril. Dahil nagkakapikunan. Physical game yan eh. Hindi naman volleyball yan eh. Di ba? Basketball yan, di ba? Ninyo, basketball yan, physical game yan. Alam natin yan eh. So ano mangyayari? May away, may mababalda, may aatakihin. Nakahanda ba tayo ron? Yun lang ihanda nyo, hindi ko kukontrahin. Maraming salamat po. Thank you very much, Councilor Bobby Lim. Attorney JB. Nais ko pong pasalamatan po si Councilor Bobby Lim po sa kanyang pong mga suggestion. Nare-realize naman po namin sa mga taga 5th District na ang mga suggestion po ni Bobby Lim ay nanggagaling po from a place of concern. Concern po siya sa mga naglalaro. Yes. Considering po na dumaan po yung pandemic, marami pong nag-iba sa... Kumbaga po, dapat po mas aware na po tayo sa mga physical, sa mga medical requirements po, sa mga strains po ng sports pagdating po sa ating mga residente. Considering po na may according to him nga po, may mga insidente na po na nangyari po ganun. Makakarating po sa aming congressman po ang mga suggestion po ni Bobby Lim at sisiguraduhin po namin na sa pagtatayo po nitong panibagong Ortega Community Center ay magiging ligtas po ang mga residente po na maglalaro dito. So thank you very much po dun sa suggestion po na yan. Thank you very much, Attorney JB. Mr. Majority Floor Leader. Well, with that, Your Honor, kung wala na pong magtatanong at magsasalita, I move to close the period of discussion and debate. There is a motion to close the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move to dispense. Mamanifest siya. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments. There is a motion to dispense with the period of amendments. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. For the final act, Your Honor, I move to approve draft resolution number 7834, resolution authorizing the City Mayor Honorable Maria Sheila Hani H. Lacuna Pangan, MD FPDS, to enter and sign into a deed of usufruct for the use and development of a portion of a lot measuring approximately 220 square meters for the benefit of Barangay 737, Zone 80, Mataas na Lupa, San Andres, Malate, in the 5th District of the City of Manila, for the construction of the Ortega Community Center, a multi-purpose building, and for other purposes as per basic papers. There is a motion to approve the said resolution as manifested by the Majority Floor Leader. Are there any second to the motion? Seconded by Councilors Fajardo, De La Cruz, Nieva, Isidro, Benaventura, Fugoso, Bagatsing, Reyes, Lady Quintostan, Elmer Par, Lou Veloso, Rod Laksamana. Lana. Are there any objections? Hearing none, motion is approved. Councilor J. Bison. Maraming salamat po. Una-una sa lahat, nais ko pong i-congratulate po si Consihal Chari Ortega dahil po sa, ito po yung simula po sa pag-renovate po at sa pagpapaganda po ng isang legasiya po ng kanyang nila po ng pamilya Ortega, kabilang na po ang ating dating kasamahan si Consihal Robert Ortega. At kung mamarapatin po ng konsehong ito, baka kung pwede po sana maging co-principal authors po ang lahat po ng membro ng 12 City Council na nandito po ngayon, taking into mind po yung kaninang manifestation po ni Konsehala Chari Ortega. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you. Mr. Majority Floor Leader. Si Uno. Mr. Secretariat, may we now tackle item number 2? Your Honor, I saw Councilor Numero Lim a while ago. Councilor Numero Lim, are you here? Andyan. Nagpo-potato corner pa po. Maraming salamat po sa ating birthday girl, Councilor Chris Bacani, sa potato corner niya po. Kaya happy birthday po sa inyo.
Your Honor. Mr. Majority Floor Leader. Your Honor, we go back to item number 2, draft resolution number 7821, a resolution condemning illegal recruitment activities and supporting the Department of Migrant Workers, DMW, closure operation of an alleged illegal recruitment office in Binondo, Manila as per basic papers, authored by Honorable Numero G. Lim. Your Honor, may I move to tackle on the floor the said draft resolution? There's a motion to tackle on the floor item number 2. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Mr. Majority Floor Leader. Your Honor, may I seek the recognition of its principal author, Honorable Numero G. Lim. Councilor Numero G. Lim is recognized. Thank you, Your Honor. Your Honor, this is just a simple resolution condemning illegal recruitment activities and supporting the Department of Migrant Workers' closure operation of an alleged illegal recruitment office in Binondo, Manila. Your Honor, whereas on November 14, Department of Migrant Workers conducted a closure operation on alleged illegal recruitment office located in Binondo, Manila, as reported by our police and captured in a video by Mr. Noel Pabalate. So illegal recruitment activities, Your Honors, pose a significant threat to the welfare and rights of our Filipino workers, especially those seeking employment abroad. So Your Honor, our city is committed to upholding the law and ensuring the protection of our citizens from fraudulent and exploitative employment practices. Your Honor, this resolution aims to commend the DMW or Department of Migrant Workers for their diligent efforts in combating illegal recruitment activities. And we also pledge full support and cooperation with the Department of Migrant Workers and other relevant agencies in their ongoing efforts to protect potential migrant workers from future illegal recruitment schemes. At ito po ay sana hindi na ho ulit mangyari sa ating syudad. Your Honor, yun lamang, sana suporta ng ating mga kasama ang panukalang ito. Maraming salamat po. Mr. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to open the period of discussion and debate. There is a motion to open the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Councilor Lou Veloso. Thank you, Your Honor. I fully support this resolution, Your Honor. However po, ewan ko, napakatigas talaga ng ulo ng mga Pilipino. Ang dami-dami na nating inilalathala sa social media, sa news, na maraming naglalabasan ng mga manluloko, na nangangalak ng mga magtatrabaho abroad, kinukuhanan ng pera, ang daming kaso, nagpapatulpo pa. Pero still, napakarami pa rin naloloko. Hindi na natin malaman kung paano ba ituturo sa kanila na makipagbigay ng koneksyon sa proper departamento na sa ganun ay hindi naloloko ang ating mga kababayan. Talaga pong napakasakit naman na malaman ang kanilang pinagdadaanan. Ang iba'y nagsasanlapan ng kanilang mga lupain, nagbebenta ng mga kalabaw kung ano-anong pwedeng ibenta para lamang makatrabaho abroad at hanggang sa dumarating ang pagkakataon na sila ay naloloko pa. Kaya sinusuportahan ko po itong resolution na ito dahil napakasakit para sa mga kababayan natin ang lalong maghirap na ilustay ang kanilang mga ari-arian sa walang saysay na recruitment na ito. At sana po ay makarating ito sa ating mga kababayan. Alam ko na tayo ay live sa ating council apps, no? Sana po ay maparating natin na mga kababayan, makinig kayo, huwag kayong paloko. Makipag-ugnayan kayo sa proper authority kung ito ay lehitimo at nang sa ganon ang tayo ay hindi magdudusa po pagka dating ng panahon. Yun lamang po and 100% po na sumusuporta ako sa resolution na ito, Your Honor. Thank you very much, Councilor Veloso. Councilor Rod Lacsamana. Thank you, Your Honor. Ako po ay kasama po ni Consel Lou Veloso na sumusuporta
dito sa napakagandang resolution ng aming colleague from District 2, Councilor Uno Lim. Meron lamang po sana akong lilinawin at idadagdag sana kung inyong kumamarapati ng punong may akda. Kasi po, unang-una, nandun sa draft resolutions na closure operations of an alleged illegal recruitment office in Binondo. Bakit pa po natin nilalagay na alleged yung ating resolution? Since I know for a fact na I think napatunayan naman po natin na sila ay illegal recruitment agency. Pangalawa po, Your Honor, sana po hindi maging selective kasi po napakaganda po ng resolution na actually this is condemning and actually sana po yung hindi lang closure, talagang total abolition sana ng mga illegal recruitment agency offices na hindi lamang po sana sa Binondo. I know for a fact that there was a case involving Binondo, but alam naman po natin na buong syudad ng Maynila ang pinapangalagaan natin. So I think it will be right and proper lamang po na sana wag na po natin lagyan ng Binondo, Manila, as in per se, sana po lagay na natin na ang napakagandang resolution po ni Councilor Uno Lim ay para sa buong Maynila, condemning and closure, asking for closure ng lahat ng illegal recruitment agency na talaga naman pong mapaninsala sa ating mga kababayan. At matanong ko lang po, Your Honor, alam ko po na mayroon mga reported illegal recruitment agency na sa atin sa buong Maynila. Sana po ay mabigyan po tayo ng kaliwanagan ng punong may akda na kung ilan na po ang na-reported at ilan na po talaga ang nabiktima ng mga illegal recruitment agency na to. Gaya po ng pahayag po, ulitin ko lang po ni Councilor Lou Veloso, kami po ay nananawagan, kami po ay kasama ninyo na mag-aaproba ng resolution na to. Sana po ay mapagtibay natin na ito ay para sa buong Maynila, hindi lamang po sa Binondo, at itingin pa po natin ang ating paglaban dito sa mga illegal recruitment agency. Maraming salamat po. Thank you very much, Councilor Rod Lacsamana. Councilor Uno Lim, may isasagot niyo po ba ang tanong? Your Honor, sa katunayan po, ito po, wala ho akong data ng mga illegal recruitment agencies po na nahuli. Hindi lamang ho itong taon to, kahit sa mga previous years. I was discussing this resolution also with the chairman of the Committee on Migrant Workers. At napagkasunduan ho namin dahil ito po ay may nangyari palang ganitong kaganapan sa ating lungsod. At tingin ko naman mostly ho ang naapektuhan at nabiktima ho nito ay mga taga-Manileño rin ho. At nagpapatawag ho ang ating Committee on Migrant Workers at ipacheck lahat ho ng mga recruitment agencies ho sa buong Kamaynilaan kung sila ho ba ay tumutog pa sa patakaran ho ng Department of Migrant Workers, and at the same time po sila ho ay may registration ho, ang kanilang business po ay nakaregistered po dito ho sa DMW. At sa ngayon ho, ito siguro yung magandang start ho. At least may basis po yung ating Committee on Migrant Workers. Siguro magpasa ho tayo ng a resolution in aid of legislation to conduct an inquiry in aid of legislation para ho itong lahat ho ng mga recruitment agencies ho ma-check ho nating mabuti. Yun lamang, Your Honor. Maraming salamat. Thank you, Councilor Uno. Councilor Nino de la Cruz is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Una ho, nais ko munang magpahayag ng aking suporta dito po sa resolution na hinain po ni Konsehal Numero Lim. At bilang chairman po ng Committee on Migrant Workers, ay ako po ay nababahala dahil nga ho, ang ninanais po sana natin ay protektahan ang mga Manilenyong mga nangingibang bansa. Kumbaga, dun pa lamang ho, nagsasakripisyo na ho sila. Naiiwan po yung kanilang pamilya, pero kung may mga ganitong klaseng mga illegal recruitment offices na nag-ooperate po dito sa Maynila, ay tahasan po natin na hahabulin
at sisiguraduhin po natin na may papasara po natin sila. Nananawagan lamang din po sana ako ng tulong sa ating kapulisan at sa Bureau of Permits na sana ay bigyan tayo ng suporta para mabigyan tayo ng datos. Alam ko ang aking Vice Chairman, si Councilor Attorney J.B. Hison, ay magiging katuwang ko po para habulin natin at siguraduhin na ito na po yung magiging una't huli na mga manloloko dito sa ating lungsod. Yun lamang po. Thank you very much, Councilor Nino de la Cruz. Councilor Caloy Castañeda is recognized. Maraming salamat po, Your Honor. Your Honor, meron lamang po akong katanungan dahil medyo nako-confuse po ako dito sa pinaka-title nitong draft resolution number 7821. Your Honor, matanong ko lamang po, ano po ba ang ibig sabihin ng alleged illegal recruitment? Kasi sa akin pong pag-iisip na ito po ay hinala pa lamang. Hindi pa napapatunayan na ito ay talagang illegally, nagre-recruit illegally. Bakit ipapa-close na kung alleged pa lang? Hindi pa natin napapatunayan, ipapa-close na. Hindi po ba hinala pa lamang to? Dapat patunayan muna natin bago natin ipa-close. Your Honor. Councilor Unolim. Your Honor. Your Honor. Your Honor, kasi yung una ho kasi, bago ho nila niliraid, yun ho ay parang hindi pa nila napapatunayan. Pero nung na-raid na, napatunayan na ho na talagang may mga illegalities ho doon sa office. So, yun nga ho, tama nga ho yung kanina tinuran ni Councilor Rod Lacsamana. Since ito po ay na-raid na at napatunayan ho at nasampahan ho ng mga kaso at pinasara ho yung opisina, mamaya ho sa period of amendment, tatanggalan na po natin po yung alleged, Your Honor. Councilor Castañeda. Okay na po, Your Honor. Pinuna ko lamang po dahil gusto ko rin ma-correct yung pagkakalagay ng mga wordings dito. Ngayon po, naipaliwanag na sa akin ng ating pangunahing mayakda. Ako po ay sumasang-ayon na rin po dito. Maraming salamat po, Councilor Castañeda. Councilor Attorney J.B. Hison. Maraming salamat po. Unang punto po regarding po dun sa previous discussion lang po regarding the inclusion po of the word alleged. Sa akin lang pong palagay po, no? Unfortunately po, here in the Philippines, we have the presumption of innocence until proven guilty. So hanggat wala pong desisyon po ang korte pagdating po sa guilt ng mga akusado po doon, we are constrained to put the alleged in front of the allegations po, no? Kasi hindi pa po siya nahahatulan ng korte. Ibig sabihin po, the presumption of innocence still arises po at this juncture. So with regards po sa discussion po, I would express na I disagree po with regards po dun sa removing nung alleged kasi wala pa naman pong desisyon ng korte. Kahit po na-aresto na sila, arrest po does not mean that you are already guilty. Ang ibig sabihin lang po doon, may presumption of guilt. Kumbaga, mas mataas ang posibilidad mo na maging guilty pero hindi ka pa po nahatulan sa korte. So, there being a presumption of innocence po sa ating Constitution, we will be constrained to place the word alleged po sa tapat po ng ating resolution po. Tapos po, nais ko rin pong i-express po yung aking suporta po pagdating po sa resolution na ito na kinokondema po yung ating mga illegal recruiters. Unfortunately po kasi, no, masama man sabihin, pero sa Manila po, considering po na lahat po halos ng mga government agencies ay malapit sa Manila, lahat din po tuloy ng recruitment agencies po, karamihan ay nasa Manila rin. Kasi pag nasa Manila ka, malapit ka sa airport, malapit ka sa POEA, malapit ka sa DOLE. So traditionally po, nasa lungsod ng Maynila, in fact, nasa 5th District po, karamihan po ng mga recruitment agencies. At dahil nga po nasa 5th District, karamihan ng mga recruitment agencies, yung mga manloloko po ay nasa distrito rin po namin. Kaya
Ako po ay 100% po na suporta dito po sa resolution na ito dahil po ang karamihan po ng mga naloloko nila ay mga residente namin sa 5 distrito. Malaking kaginhawahan po sa 5 distrito pagka napaalis po yung mga manloloko po ng mga illegal recruitment dahil yung iba po dyan humihingi ng placement fee, kahit ang placement fee naman po pagdating sa mga low skill jobs or yung mga hindi technical na jobs ay hindi requirement. Yung iba po humihingi ng 10,000 sa mga domestic helper para mapalipad. Bawal po yun. Kaya po malaking tulong po ito sa 5 distrito. Nais ko lang din po i-express, may limitasyon po ang pwedeng gawin ng City Council pagdating po dito sa pagpugsa po ng illegal recruitment, pagdating po sa pag-regulate po ng mga recruitment agencies dahil po sila po ay under ng Department of Migrant Workers. Bagamat tayo po ay limitado ang ating pwedeng magawa pagdating po sa regulate ng kanilang mga negosyo, ay gagawin pa rin naman po natin ang ating utmost po na diligence po pagdating po sa pagprotekta ng ating mga residente. So, sana po suportahan po itong resolution na ito ng ating mga kasamahan sa 12 City Council. Maraming salamat po. Thank you very much, Attorney JB Hison. Itong programa nga po na ito actually is one of the main projects ng Department of Migrant Workers, and I think bago pa nga po pumanaw po ang secretary na si Toots Ople po, ito po yung talagang nasa main priorities po niya dun sa mga illegal recruitment sa iba't ibang parts ng ating bansa. So ito po ay magandang pagkakataon para sa ating mga batang Maynila, lalong-lalo na dun sa mga taga Binondo area na madalas po na maloko rin naman po nitong mga mga walang konsensya na mga recruitment offices po na nanloloko po sa ating mga kababayan. Mr. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor. If I may add, Your Honor, to the wisdom of the councilor from the 5th District of Manila, Your Honor, with respect to the query of Councilor Caloy Castañeda regarding the use of alleged illegal recruitment office, Your Honor, I submit, Your Honor, that the proposition made by Attorney J.B. Hison is correct and sound and legal, Your Honor. Kasi po, itong sinasabing alleged illegal recruitment, the act of the law enforcement agency in raiding and the decision to close the office is an administrative action. However, the determination of whether the company is engaged into illegal activities, recruitment activities, Your Honor, is a judicial responsibility and duty, Your Honor. And until such time that the court renders its decision finding that the company is engaged into illegal recruitment, Your Honor, it would be premature, Your Honor, that we place the word illegal recruitment activities with respect to the company, and there is not yet there is no finality yet from the Court of Justice, Your Honor. So I think there is no need to amend the proposed draft resolution of the principal author, Your Honor. Thank you. Thank you, Mr. Majority Floor Leader. Tama din naman po yung argument rin naman po ni Attorney JB is as mentioned po, sound and grammatically and correct in terms of pagsusulat din po. So, nakadepende na rin naman po sa pangunahing may akda kung i-retain po niya o papalitan rin naman din po. Ngunit tingin ko po, based on sa argument ni Majority Floor Leader, tama na rin naman po ang structuring ng pagsusulat po ng title ng resolution. Councilor Chari Ortega. Your Honor, ako po ay nagpapahayag ng aking suporta dito po sa resolution na ito. Kasi dito po sa District 5, napakarami pong recruitment agency, lalo na po sa Malate area. At halos araw-araw po, marami pong nagre-reklamo rin sa aming opisina at humihingi ng tulong yung mga naloloko po nitong mga ahensya na ito. Kung maaaprubahan po ang resolution na ito, magiging warning ito sa mga iba pang illegal recruiters na gustong magtayo dito sa lungsod ng Maynila. At maraming matutulungan ng mga kababayan natin na hindi na maloloko. Bukod pa dito, kung resolution na to mauna sa Binondo, may mapapasara tayo. Kapag nalaman nila, kakatakutan na nila, at least magdalawang isip man lang sila para
magbukas ng kanilang opisina rito at yun po, maiwasan na po natin na marami pa pong mamamayang Pilipino ang maloko. Yun lang po. Thank you very much, Councilor Chari Ortega. Councilor Unulim, meron po ba kayong... Wala na po. Mr. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to close the period of discussion and debate. There is a motion to close the period of discussion and debate. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments. There is a motion to dispense with the period of amendments. Are there any objection? Hearing none, motion is carried. For the final act, Your Honor, I move to approve draft resolution number 7821, a resolution condemning illegal recruitment activities and supporting the Department of Migrant Workers, DMW, closure operation of an alleged illegal recruitment office in Binondo, Manila as per basic papers. There is a motion to approve draft resolution number 7821 as mentioned by the Majority Floor Leader. Are there any second to the motion? Seconded by Councilors Fajardo, De La Cruz, Nieva, Isidro, Dave Tan, Dr. J. Buenaventura, Bagatsing, Rod Laksamana, Fa Fugoso, Science Reyes, Lady Quintos, Monyo Pangco, Chari Ortega, Attorney J.B. Hison, Bobby Espiritu, Ricky Boy Isip, Kaloy Castañeda, Elmer Par. Wala na po. Are there any objections? Hearing none, motion is approved. Your Honor. Councilor Unulim. Your Honor, maraming salamat po sa suporta ng atin humakasama sa 12 City Council. Nais ko lang imongkahi na ang mga konsyal po narito po ngayon ay maging co-principal author ng nasabing resolution, including our regular presiding officer, Vice Mayor Yulcer Bonieto. Maraming salamat po. Thank you, Councilor Unulim. Mr. Majority Floor Leader. Yes, Your Honor, we now proceed to item number 5 for second and final reading. Draft resolution number 7688, a resolution granting the application for accreditation of Vicariato of Santo Niño de Tondo, BEC, multi-purpose cooperative with address at 600 Lorenzo Chacon Street, Tondo, Manila, as a cooperative in the city of Manila. Authored by Councilor Ricardo Boy A. Isip Jr., Your Honor. There is a committee report from the Committee on Cooperatives, NGOs, and POs. I move to adopt the said committee report. There is a motion to adopt the said committee report from the Committee on NGOs and POs, Cooperatives, NGOs, and POs. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. Your Honor, I move to tackle on the floor the said draft resolution. Tackle on the floor. There is a motion to tackle on the floor the said draft resolution. Are there any objections? Hearing none, motion is carried. May I request, Your Honor, the recognition of its principal author, Councilor Ricardo Boy Isip Jr. Councilor Ricky Boy Isip is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo, sa ating punong mayorya at sa bumubuo po ng ika-12 konseho ng Maynila, sa aking mga kasamaang konsyal. Ito pong application ng Vicariato of Santo Niño de Tondo, BEC Multipurpose Cooperative, ay sa atin po ay inatas na pag-aralan at mabigyan ng pagkakataon na ito po ay ma-accredit sa pamamagitan po ng pagpasa ng resolusyon ngayon. Sa akin pong mga kasamahan, nais ko lamang pong sabihin sa inyo na sinabit po nila ang kompletong requirements po ng mga dokumento na ating pong binusisi during the committee hearing, at ilan po sa mga dokumentong ito ay nais ko lamang pong i-manifest. Unang-una po dito yung certification ng Barangay 4, Zone 1. Si punong Barangay Marnel Obiña ay nagbigay po ng kanyang certification na kinikilala ang Vicariato of Santo Niño de Tondo bilang isang lehitimong multipurpose cooperative na matatagpuan po sa kanilang lugar. Ito pong Vicariato Santo Niño de Tondo ay binubuo po ng 7 parokya. At ang mga members po ng kanilang mga kooperatiba ay nandun lamang po mismo, umiikot po dun sa lugar na yon. Sa katunayan po, nag-submit po sila sa atin ng kanilang listahan ng kanilang mga membro. Umabot na po sa
119 na members po, active members po ng kooperatiba. At bukod pa po doon, sinabit din po nila yung certificate na nanggagaling po at binigay po sa kanila ng CDA, Cooperative Development Authority Certificate of Registration, na kanila pong nakuha noong September 12, 2011 pa po. At ito pong mga kooperatiba na ito ay nag-a-apply din po ng tax exemption para yung buong kita ng kooperatiba ay maibalik sa mga members nito by dividends. Kaya kumuha rin po sila ng tax exemption sa Bureau of Internal Revenue na kanila rin pong sinabit sa atin na binigay sa kanila August 4, 2022. Ito po ay valid hanggang August 4, 2027. So yun po yung binigay sa kanila ng BIR. At kapag ikaw po ay binigyan ng 5 taong ganito kahabang exemption, ibig sabihin po ikaw ay pumapasa doon sa requirements ng BIR na ikaw ay tumatalima doon sa nakasaad sa batas. Kaya Your Honor, maging yung updated na statement of accounts nila nung last year po at naprobahan ng accountant po, ay sinumiti rin po sa atin at ibinigay po at akin din pong isasubmit sa records natin para maging official document po ng City Council. Ayan, updated po ito since 2022 po. Kaya yun lamang po sa mga kasamahan ko po dito sa Konseho ng Maynila, nais ko pong hilingin na makapagkumbabang hinihiling po sa aking mga kasamahang konsihal na ito pong Vicariato of Santo Niño de Tondo Multipurpose Cooperative ay mabigyan po ng pagkakataong ma-accredit at maging isang lehitimong kooperatiba organisasyon na kinikilala po ng Sangguniang Panlusod ng Maynila. Yun lamang po, maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Boy Isip. Councilor Nino de la Cruz. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Nais ko lamang din pong magpahayag ng suporta dito po sa hinaing pong resolusyon ng aking pong mabuting kaibigan na si Konsehal Ricardo Boy Isip Jr. Sa pag-accredit po ng isa ho sa masasabi kong personal kong kilala na kooperatiba po sa amin sa Tondo, yung Vicariato of Santo Niño de Tondo BEC Multipurpose Cooperative. Siguro it's about time na sila po talaga ay maging bahagi rin po ng ating lungsod sa pamamaraan po ng pag-accredit po sa kanila at kinikilala po sila ng ating minamahal na lungsod. So, yun lamang po. At kung mamarapatin po ng ating pong author, ay gawin din po kaming principal authors ng mga kasama ko po sa District 1. Yun lamang po, Ginoong Tagapangulo. Maraming salamat, Councilor Nino de la Cruz. Majority Floor Leader. With that, Your Honor, I move to close the period of discussion and debate. There is a motion by the Majority Floor Leader to close the period of discussion and debate. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I move to dispense with the period of amendments. Sige po, sige po. Thank you po. There is a motion by the Majority Floor Leader to dispense the period of amendments. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Your Honor, I move to approve draft resolution number 7688, a resolution granting the application for accreditation of Vicariato of Santo Niño de Tondo, BEC, Multipurpose Cooperative, with address at 600 Lorenzo Chacon Street, Tondo, Manila, as a cooperative in the City of Manila. There is a motion by the Majority Floor Leader to approve draft resolution number 7688, a resolution granting the application for accreditation of Vicariato of Santo Niño de Tondo, BEC Multipurpose Cooperative,
with address at 600 Lorenzo Chacon Street, Tondo, Manila, as a cooperative in the City of Manila. Authored by Councilor Ricardo Boyisip Jr. Is there any second to the motion? Seconded by Consiel Jesus Tagapardo Jr., Consiel Nino de la Cruz, Consiel Ian Banseñeva, Consiel Marjon Isidro Jr., Consiel Dr. J. Benaventura, Consiel Rod Lacsamana, Consiel Papu Goso Pascual, Consiel DJ Bagatchin, Consiel Science Reyes, Consiel Chari Ortega, Consiel Attorney J. Bison, Consiel Monyo Pango, Consiel Bobby Espirito, Consiel Caloy Castañeda, Consiel Elmer Parra, Consiel Lou Biloso. Is there any objection? Hearing none, the motion is approved. Councilor Boyisip. Maraming salamat po, Ginoong Tagapangulo. Ang inyo pong lingkod in behalf of Vicariato of Santo Niño de Tondo, BEC Multipurpose Cooperative, ay taus-puso pong nagpapasalamat sa pag-aproba po ng resolusyon na ito na magagawad po ng accreditation sa kanila pong samahan, sa kanilang kooperatiba. Nais ko lamang pong hilingin, lalo na po sa mga kasama kong konsyal sa District 1, si Konsyal Nino de la Cruz, Konsyal Bong Pajardo, Konsyal Ian Nieva, Konsyal Marjon Isidro at Tita Irma Alfonso Uson ay mapasama po bilang co-principal author ng resolusyon na ito together with the councilors present today at syempre po ang ating Vice Mayor, ang ating tagapangulo, kagalang-galang John Marvin Yulcer Bonieto at ang ating tumatayong punong mayor ngayon, Konsyal JTP Villanueva. Yun lamang po, Your Honor. Maraming salamat po. Maraming salamat, Councilor Boyisip. 1 minute recess. 1 minute recess declared by the Chair. Bringing the limited functions of the Manila Tourism and Cultural Bureau to an entirely different level. They have identified 8 areas in Manila that may boost engagement of a bigger volume of visitors to the city. Hub 1, Tondo. At present, this widely residential area attracts tourists with its shopping mecca, Divisoria and Tutuban, the KKK Monument, Plaza La Liga Filipina, Plaza Marga, Plaza Moriones, Santo Niño Church, Tutuban Center, and Vitas Skate Park, which mainly entices same-day visitors. The plan includes improvement of the following areas: Plaza La Candula redevelopment, Plaza La Liga Filipina enhancement, Ugbo Food Strip, and Perfecto Endaya Food Strip. Hub 2, Binondo Escolta. A trip to this part of Manila would always involve a gastronomical experience mixed with cultural sightseeing. Today, 168 Mall, Antonio Luna House, Binondo Church, Burke Building, Chinatown, Lucky Chinatown, Escolta Street, and Plaza Lorenzo Ruiz are their main crowd drawers. DTCAM and BioDev propose to redevelop Escolta and Muelle. Include redevelopment of the Dangwa Flower Market, enhancement of Plaza Santa Cruz and Plaza Lacson, beautification of the LRT stations. Hub 4, Quiapo San Miguel Hub. While the Feast of the Black Nazarene always drives a trove of followers to the areas surrounding the Quiapo Church, there are other spots that may gain interest from tourists.
such as the Basilica de San Sebastian, Carriedo Street, Casa Roses, Hospicio de San Jose, the Legarda Heritage Mansion, Malacañang Palace, Manila Golden Mosque and Cultural Center, Bautista Nakpil Heritage House, Plaza Miranda, Quinta Market, and San Miguel Church. The plan includes Plaza Miranda redevelopment, Carriedo redevelopment, The major attractions in Intramuros Port area include the Ayuntamiento, Bahay Chinoy, Barbara's Heritage Restaurant, Bayleaf Intramuros, Casa Manila, Club Intramuros Golf Course, Colegio de Santa Rosa, Colegio de San Juan de Letran, Fort Santiago, Ilustrado Restaurant, Manila Cathedral, Lyceum of the Philippines University, Manila North and South Harbors, Mapua University, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, Plaza de Mexico, Intramuros Puerta Real Gardens, and Rizal Bagumbayan Lights and Sound Museum, San Agustin Church and Museum, Silahis Arts Center, and Walls of Intramuros. Proposed enhancement would be Intramuros Esplanade, Muelle del Rio redevelopment, Hub 7, Ermita Paco Malate. The major attractions in Ermita Malate Paco Hub include various restaurants such as Aristocrat and Bistro Remedios, district landmarks such as Bonifacio Shrine, City Hall of Manila, Quirino Grandstand, Rizal Park, religious sites such as Khalsa Diwan Sikh Temple, Ermita Church and Malate Church, museums such as National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, National Museum of Natural History, Museo Pambata, Metropolitan Museum, among others. Proposed improvements are Arroceros Urban Forest Park redevelopment